Hello po, no? Bong Danog. Nakapag-ano na tayo, nakapag-vlog na tayo ng trimester. So ngayon, dati tinatawag na trimester. Pero pwede naman daw tawagin trimester. No worry naman daw. Pero ngayon, tinatawag na ito ng DepEd na na 3-term school calendar, no? Yung 4 quarters, ginawang 3. So, ang tawag lang ngayon ay 3-term school calendar. So, kung tatanungin nyo, practical ba ang trimester na lang? Madali. Practical ba ang trimester? Sa trimester ba, sino ba ang magbe-benepisyo rito? Magbe-benepisyo ba ang guro? Estudyante? Di ba? Yan yung mga particular Hindi ba may stress dito yung mga guro? Sigurado bang magkakaroon ng quality learning sa mga estudyante natin? Hindi ba ito mag-create ng sobrang workload para sa mga guro natin? Hindi ba, nasabi ko na, no? Mabe-burden masyado yung ating mga guro. Dito ba sa trimester talagang matututo? Sure ba na mag-i-improve mag-i-improve yung learning ng ating mga estudyante? Kasi yung mga dapat kino-consider natin no? So tingnan natin although meron na ako mga vlog tungkol dito. So far wala namang reaction, no? Wala namang mga violent reaction yung mga guro natin. Pagkakaalam ko wala naman ako nakikita Parang ang assertion lang ng teachers group like itong Teachers Dignity Coalition na gusto nila mag-pilot testing muna bago i-apply ng ng lahatan, no? Pero kung ako tatanungin, hindi na kailangan siguro mag-pilot testing kasi the next ko sakali mag-pilot testing katulad nitong strength and junior high school in-apply din naman ngayon na, no? So ganun din, bakit patatagalin? Kung after naman ng pilot testing ay i-apply din. Sigurado naman, whether we like it or not, yung mga pilot testing, positive naman ang resulta niyan Diba? Kaya kung ako tatanungin, wag lang magkaroon ng pilot testing. Talagang diretso na, lahatan na. Dapat i-implement na para sa akin Kasi kontra kami dito ni Sir Benjo. Gusto nila pilot testing. Pero ako, gusto ko, lahatan na. Diba lahat mag-implement na. Okay. So marami na ako nasabi tungkol dito sa trimester, no? O itong 3-term school calendar. Kasi, pabor ba sa guro? Yun ang unang tanong. Pwede. Kasi di ba 4 na quarter yung nagko-compute kayo ng grade, gumagawa kayo ng budget of 4. Diba? Nag-check kayo 4 na beses. Gumagawa ng grade 4 na beses. Pero dito, 3 beses na lang. Pwede, no? Apektado ba rito yung teaching load na 5 plus 1 o 6? Pareho lang. Pareho lang ito. Yung class schedule, nabawasan ba? Yung class program? Hindi. Pareho lang din. Yung lesson ng mga estudyante, mababago ba? Hindi, wala. 'Di ba? Ang lang dito yung 'di ba dati sanay tayo sa sa 4 na quarter ng competencies, no? Hinahati sa 4 Kaya nga ang worry ko dito yung paano yung textbooks na saka yung mga syllabus yung budget of work rather na naka-design ng 4. Okay. Yan ang ngayon, yan ang medyo question natin. Paano itong mga lesson? 'Di ba? Na i-divide sa 3, paano yung mga competencies? Paano ilalatag yung mga competencies, no? Yan yung isang kino-consider natin. Ayan yung question ko, no? Okay? So much with trimester. Kung ang isang quarter
yung sa regular natin na 4 quarters, no, ay inaabot lang ng 50 days. Siyempre, pag hinati mo yan sa tatlo, nagkaroon na ng 3 term, 3 quarters. Ang kada quarter ay mag-i-increase yan. Sabi rito, magiging 63 to 64 days. Di ba? From 50, magiging 63 to 64 days per quarter. Itong tatlo, ha? Sa dati kasi na fourth quarter, 50. Ngayon sa third quarter, ang kada quarter niya ay aabutin ng 63 to 64 days. Ganun yun. So, ano pa ang isang bago dito ano pa ang isang bago rito sa trimester o 3-term school calendar? Ngayon, mawawala na yung mga o mababawasan yung mga disruption of classes. Kasi yung class days, yung period ng tinatawag nilang hayo. 'Di ba? Yung teaching and learning days na undisturbed talaga. Kung meron tayong uninterrupted na na mga guro break, dito meron tayong uninterrupted learning na tinatawag nilang hayo ata, no? O yung uninterrupted learning, iniwas doon sa mga sa period ng calamity, yung mga buwan ng calamity, yung mga period ng bad weather, iniwas doon. Oo. So, merong ibang gagawin sa panahon na yon. Kaya tuloy-tuloy yung learning. Ano pang isa? Sa panahon ng yung duration na puro learning lang, hindi siya mahahaluan ng mga extracurricular activities. Talagang focus doon lang sa teaching and learning. Ganon. Uninterrupted, undisturbed. Kaya tuloy-tuloy. Wala mo din itong mga extracurricular activities. Dahil meron siyang time para doon. Diba? Ngayon, ano pa ang isang nito ng 3-term? May mga extracurricular o may mga school activities na pwedeng alisin na hindi na i-implement tapos i-integrate na doon sa classroom. Kaya may mga mawawalang yung mga kultura, yung mga regular na extracurricular activities natin ng mga bata, posibleng baka mawala na at i-integrate na lang doon sa classroom. Ganun yun. Sabagay, pabor yan, no? Kasi ang ganda rito, inorganize. O, kagaya na sinasabi ko, minsan may activity ng, dinas babanggitin, first quarter, meron second quarter, third quarter, fourth quarter. Kaya ang gulo, kaya minsan may mga teacher na wala. Samot-samot kasi. Diba? Dito may reading, may ganyan, halo-halo. Pinagsama-sama-sama. Kaya ang concept nitong trimester sa pagkakaunawa ko, kapag learning period, learning duration, hindi dapat mabalang. Hindi dapat maistorbo yung mga bata. Ganun yun. O, di ba maganda? O, di ba maganda? Try muna natin. Try muna natin. Ano pa ba ang sinasabi dito? Oo nga. Sinasabi rito, sa ibang mga bansa ay ina-apply na rin pala itong trimester, no? Sa ibang mga bansa. Itong 3-term calendar. Mas practical. Oo. So, ganun. Ako tingin ko maganda no? Tingin ko maganda. Kaya lang, ang reservation ko lang, magpapalit ba ng textbook, no? Magpapalit ba ng mga learning materials? Gagawa na ba uli? Kasi, di pa nga tayo nakakatapos dito sa Tsaka paano magre-reconcile itong ongoing na, ayaw na nila mabanggit yung matatag, pero
Hindi pa naman tapos yung grade 9 and 10, no? At yung elementary, 5 and 6 na may understanding. Paano magre-reconcile yan na ipinapasok natin yung trimester at nagsisimula pa lang yung last phase ng no? Paano sila magre-reconcile. Pero sa akin, kung wala namang problema doon sa mga reservations natin, yung mga tanong natin, yung mga query natin, yung mga gray lights pa netong trimester, wala namang problema, no? Kay Sir Bong. Pero tingin ko naman, okay naman ang trimester, no? Pwede naman siyang bigyan ng chance. Kaya lang sana, no? Worry natin, paano kung nagbago ng leadership? Diba? After 2028. So, masasayang na naman yung masasayang yung in-invest, in-employ, yung mga resources, ginastos. Kasi gagastosan to, may pondo rito. Di ba nung matatag, pinondohan, ang laki Pero sana sinama yung sahod ng guro, no? Ngayon, itong trimester, definitely, may budget ito. May mga gastusin ito. Na? So, kung pabago-bago na naman, palaging gumagastos, tapos hindi naman natatapos. No? Yun naman lang ko.